Nagbabalik ako ng balita, mga igan, sinampahan ng reklamo ang isang pulis Maynila. Daw mga 2 beses gumawa ng kahalayan sa 12 taong gulang na babae. Tinanggi naman ng pulis ang paratang at narito ang report ni Marisol Abduraman. Nahirap na po kami. Hindi na po ako ginanon. Ang dami naman pong babaeng bayaran dyan eh. Bakas ang takot sa mukha ng 12 anyos na si Joanne, di niya tunay na pangalan na makapanayam ng GMA News. Sariwa pa raw sa kanyang alaala ang ginawang kahalayan sa kanya ng kanyang Kuya Res na ayon sa kanya ay kapitbahay nilang pulis. December nung nakaraang taon daw, inutusan siya ni Renz na magmasahe sa kanya. Una po sa likod po muna. Pababa po ng pababa. Sabi niya, tinuro niya po yung ari niya. Tapos ginanon po yung kamay ko. Sabi niya, ganito, ganito. Sabi niya pong ganun. Sa gulat, umiyak na lang daw siya at tumakbo pa uwi. Pero ang masaklap na naranasan, naulit na naman daw nito lang March 4. Una po sa likod din po. Tapos pababa din po ng pababa. Sabi niya, pwede ba dito? Tumakbo na po ako nun. Pinahawakan niya ulit sa'yo? Hindi po. Tumakbo na po kasi ako nun eh. Ang ina ni Joanne hindi na halos matigil sa kaiiyak dahil sa ginawa sa anak. Akalain na ganun. Mahirap na nga po kami. Ginanon niya po kami. Tsaka higit sa lahat, at tanggal namin nagsilbi sa kanila. Hindi ko mo alam na gaganunin yung anak ko po. Hindi raw niya sukat akalaing magagawa ito ni Ren sa kanyang anak dahil itinuring niya itong parang kaanak. Ginawa mo sa anak ko, hindi katawaran yun talaga. Hindi kita mapapatawad. Kaya kasamang City Social Welfare, nagsampa ng reklamong mag-ina laban sa pulis na kininalang si P.O. Torresmundo Robles sa Women and Children Protection Desk ng Manila Police District. Unjust vexation po in relation to RA 7610. Pinahawak niya yung ari niya doon sa bata. Hindi naman yung bata yung kanyang minolest siya. Isusunod din daw ang administrative complaint sa NAPOLCOM. Ayon sa City Social Welfare Office, na trauma daw si Joanne sa nangyari. Kaya gusto daw nilang ipasuri sa Child Protection Unit o CPU ng PGH si Joanne. First time na in-interview ko siya rito, talagang umiiyak siya at medyo nanginginig yung kamay. Psychological therapy, lahat bibigyan natin siya. Kasi ang trauma, mabigat yan eh. Sa Station 4 ng Manila Police District nakatalaga si Robles. Itinanggi niya ang akusasyon sa kanya na makausap namin siya sa telepono. Ayon sa hepe ng istasyon, hindi pa ito nagre-report mula sa istasyon mula noong January para mag-schooling para sa nakatakdang promotion. Hindi namin siya konsentihin, no? Kung ano man yung kaso na sinampa sa kanya, all the way kami na suportahan yung kumplainant. Determinado naman ang mag-inang Lorna at Joanne na papanagutin si Robles. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Nasunog ang isang shopping center sa Tagum, Davao del Norte dahil mabilis sa kumalat ang apoy na nagsimula sa ika-4 na palapag. Nahirapan po ang mga bumbero na pasukin ang mall. Gumamit sila ng hydraulic platform para maabot ng tubig ang mataas na bahagi ng gusali. Ang mga residente sa paligid agad nagsilikas sa pangambang gumuho ang mga pader ng mall. Hinala ng mga bumbero nagmula ang sunog sa isang nagwe-welding. Wala naman nasugatan sa sunog na tumagal ng halos 10 oras at inaalam pa ang halaga ng natupok na ari-arian. Samantala, function hall ng isang hotel sa Davao City nilamon din ng apoy. Naabo ang halos lahat ng gamit sa loob ng function hall. Sa taya ng Bureau of Fire Protection, aabot sa mahigit 5 milyong piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Mabuti na lamang at hindi na kumalat ang apoy sa iba pang bahagi ng hotel. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy. Ilang poste ng kuryente sa Kidapawan City sa North Cotabato nabuwal dulot ng malakas na hangin at ulan. 4 na poste ng Cotabato Electric Cooperative sa Kidapawan Magpet Highway ang tuluyang natumba. Dahil dito nag-brown out sa may 50 bahay sa gilid ng highway. Agad naman itong inaksyonan ng Cotabato Electric Cooperative pero hindi rin nila natapos ang pagkukumpuni dahil sa masamang panahon. Bunsod ng malakas na ulan, ilang kalye rin po ang bahagyang binaha dahilan para mas stranded ang maraming pasahero. Mga kapuso, Virgin Beach sa Tikaw Island sa Masbate patok sa mga bakasyonista. Sa halip na buhangin, makikinis na bato o pebbles ang matatagpuan sa dalampasigan ng Talisay Beach. Malinaw at malinis din ang tubig dito.
Undeveloped ang naturang beach kaya't libre ang paliligo rito, bagay sa mga bakasyonistang naghihigpit ng sinturon. Bukod po sa Virgin Beach, meron ding fully developed resort sa isla kung saan pwede mag-overnight. Kahit hindi libre, pasok pa rin sa budget ang 5 pisong entrance fee at 100 pisong bayad sa cottage. Theater actress na si Monique Wilson nagbabalik sa bansa para sa muling pagsasadula ng play na The Vagina Monologues na 12th anniversary ngayong taon. Ang theater group ni Monique na New Voice Company ang unang nagsadula nito sa bansa. Sa March 31 nakatakdang isadula ang play na may title na V-Day. Dito makakasama ni Monique ang ilang singer at fellow actresses. Ang Vagina Monologues ay hango sa libro na sinulat ni Eve Ensler at naging cornerstone ng V-Day movement na naglalayong matigil ang violence against women. It really began as a slow journey, but each time there were people who jumped into the cause. And as soon as you imagine that it's really to end violence against women, the word didn't become an issue anymore because it just became a small thing now. Now it's the bigger picture. Bagong album ni Madonna na MDNA, nirelease na worldwide. Ito na ang 12th studio album ng Queen of Pop. Tinuruan pa ni Madonna ang US talk show host na si Jimmy Fallon ng kanyang dance moves. Dito sa Pilipinas, ang UP Pep Squad na napili sa kakaibang gimmick para sa album launch. Nariyang nagpasirko-sirko sila sa ere, kaya ang mga manonood na aliw. Madonna medley rin ang ginamit na tugtog ng UP Pep Squad nang manalo sila sa UAAP Cheer Dance Competition noong isang taon. More chika when we return. Diyan lang kayo. Hirit namin mamaya, binatilyo patay sa pamamaril sa Novaliches, Quezon City. Salpukan ng 2 sasakyan sa Coronadal South, Cotabato, 5 ang patay. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Nako mga kapuso, talagang papalapit na ho ng papalapit ang Semana Santa, kaya naman kailangan pagandaan natin yung mga ating kakainin gaya ho ngayong umaga ba. Ito, nakikita nyo ba sa ating table? Yung mga